Maymay Entrata, may komento kay Sir Gary Valenciano. What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naghatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Heto nga, usap-usapan sa mga social media ang naging komento ni Maymay Entrata sa latest post ni Sir Gary Valenciano. Pero bago natin pag-usapan ang naturang trending topic, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Yolanda Roque. Ako, para sa akin admin, walang masama kung natulog si Maymay sa bahay ng boyfriend niya at nagtapat siya sa madla at wala naman nangyari sa kanila kasi natulog man siya doon, wala namang nangyari sa kanya. Dahil si Maymay matapat, di sinungaling at si Lord nakakaalam niyan. Kahit ako, Maka-Mayward, pinapanood ko lahat at alam ko ang mga totoong mga fans, mga nagbabalita si Edward 22 na di na din siya bata at alam din ni Maymay na sa edad ay may girlfriend na din, di pa rin ako naniniwala na sa Canada siya. Alam kong andun siya, okay lang yon, basta ingat ka Maymay. Basta Mayward pa rin. Onawaan lang mga fans. Ayon ito sa komento ni Yolanda Roque. Oo naman, Yolanda Roque, walang masama naman talaga kung pupunta ang girlfriend sa bahay ng kanyang boyfriend. Kasi boyfriend naman niya yon, di ba? Kaya lang, sa ating tradisyong mga Pilipino, di ba, kahit ilang beses sabihin ni Maymay Entrata na walang nangyari sa kanila, diba? Hindi naman lahat ay maniniwala, diba? Syempre, iba ang mindset, lalo na ang ating tradisyon ay conservative. Hindi na natin yan maiaalis. Kaya sana yung mga ganyang bagay na alam naman natin makakasira din, diba? Sana hindi na lang inilabas o itinapik, diba? Sa akin lang naman yun, kasi syempre, iba kasi ang tradisyon ng mga Pilipino. Conservative tayo, kahit sabihin na nating Gen Z, di ba? Kahit sabihin na nating Gen Z na ngayon ang kabataan, di ba? Kaya lang nandoon pa rin yung conservative type natin, di ba? Na dapat lalaki ang gumagawa ng first move, dapat lalaki pumupunta sa babae, di ba? Lahat tayo magagawa, ganang tradisyon natin, hindi natin may pipilit. Pero syempre sa mga millennial o Gen Z, sa kanila baliwala na yan. No big issue na yan, di ba? At saka yung ating naman nilinaw dito ay hindi naman yung tungkol sa Canada, di ba? Yung pagtulog ni Maymay nung kanyang teenage life pa niya yon. Siguro parang 18 years old siya doon sa Cagayan de Oro, di ba? Ngayon, okay lang, pumunta si Maymay sa Canada, walang problema kung siya pumunta doon sa boyfriend niya. O sabi, nag-aaral, di ba? Ilan taon na ba si Maymay Entrata? 25 years old. Oy, 25 na yan. Oy, hindi na yan teenager. Hayaan na natin siya sa buhay niya. May sarili na siya pag-iisip dahil hindi na siya young. Diba? Lady na siya, woman na siya. Hindi na siya young lady, kundi lady na talaga siya. Okay. Kaya walang problema doon kung pumunta siya sa Canada, gawin niyang Makati, Cubao ang Canada. Basta hindi sa akin magagaling ang pambili ng ticket. Go, Maymay! Thank you sa maganda mong komento, Yolanda Roque. Maganda yung nagkakapalit-palitan tayo ng opinion at opinion at pananaw sa buhay. Kasi syempre, di ba, sa inyo walang problema yon. Syempre, mga lodi natin yan. Lahat ng gawin ng lodi natin, di ba? Sang-ayon tayo, walang problema, diba? Kasi loading natin yan eh. Pero tingnan natin yung malawak na mundo, diba? Syempre nasa Pilipinas tayo, lumaki tayo sa conservative na pananaw, diba? Sa ating mga lolo, lola, diba? Siya, move on na tayo sa komento ni Yolanda Roque. Dito naman tayo sa komento ni Raislyn Makabudbod. Eto sabi niya, ha. Uy, ang saya-saya ni agad ni Raislyn, ang ganda ng tawa agad Kung kilala nyo ang Mayward, do you think gawin nila ang desisyon na maglipat
Si Maymay marunong yan, makontento. Mga fans lang talaga hindi makontento. Laughing out loud, hindi nga nag-address si Edward about the issue about sa condo issue. Kaya si Maymay binuyag na ang binuwag na ang mayor. Pasensya na, Roslyn, talagang aking reading glasses ay kailangan ng palitan. Okay, ito. About sa issue, about condo issue. Kaya si Maymay binuwag na ang Mayward. Kaya magkasama sila sa work kasi yan ang tinatawag na professionalism, 100% prayer, just pray from them. Ayan ang komento ni Raislyn Makabudbod. Diba? Kung lumipat man ang Mayward o si Maymay o si Edward sa ibang network, ano na ba agad yun? Di ka na agad marunong tumanaw ng utang na loob, di ba? Hindi naman siguro kasi sa akin kasi ang pagtanaw ng utang na loob, dapat kung ano yung ginawa sa ng tao, halimbawa, binigyan ka ng tinulungan ka na tuparin ang iyong mga pangarap. Hindi mo siya maibabalik doon sa taong tumulong sa'yo para tuparin ang iyong mga pangarap. Hindi mo na siya maibabalik doon. Alam mo kung anong mababalik mo, Raislyn, tumulong ka rin sa ibang tao na matupad din nila yung mga pangarap nila. Yan ang tinatawag na pagsukli ng utang na loob. Kasi yung itinulong sa'yo, itutulong mo rin sa iba. Fast ka ng fast ng generation, fast ka ng fast ng blessing, di ba? Tayo, tinulungan natin si Maymay Entrata through voting, di ba, nung PBB. Mas pinili ko si Maymay na iboto sa big winner kaysa kay Edward. Syempre, solid Maymay tayo. Di ba? Yun. Hindi naman pwedeng iboto rin ako ni Maymay para kasi, tumano ka ng utang na loob sa akin dahil binoto kita. Hindi ganon. Kung ano yung tinulong natin sa kanya, yun din ang gawin niya sa ibang nangangarap, di ba, naabutin ng kanila mga pangarap. At yun na nga ang kanyang ginagawa, di ba? Sinishare niya yung blessing niya sa pamamagitan ng sa pagtulong sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang pamilya, at sa kanya mga pinsan, di ba? Pinag-aaral niya yung mga pinsan niya. Dahil nga medyo maganda-ganda ang kanyang hanap buhay, nasa industriya siya, medyo in demand siya mula nang pumasok siya at lumabas ng PBB, naging in demand sila ni Edward, Maymay, ng Mayward. Kaya i-share niya yung blessing na natatanggap niya. Yan ang tinatawag na pagtanaw ng utang na loob. Pero wag natin sila ikahon sa ABS-CBN kasi unang-una, syempre mahirap na magtrabaho ka nang walang prangkisa, di ba? Malulugi ang company mo dahil hindi kayo makakagalaw ng maayos. Kaya kung sakali mag-isip man ang Mayward o si Maymay o si Edward na lumipat ng network, huwag tayo magagalit sa kanila o kahit kaninong celebrity na lumipat ng ibang network. Kasi unang-una, may pamilya silang dapat nilang suportahan, di ba? May pamilya, may mga bills silang binabayaran monthly, di ba? Hindi mo naman pwedeng ibayad sa Meralco, sa Maynilad o kahit sa internet mo, ang utang na loob, di ba? Kailangan mo dyan pera, bill. Pero paano mo magagawa yun kung wala kang masyadong nagagawa sa network na pinagtatrabahuhan mo? Dahil unang-una, kita nyo naman, wala silang prangkisa, kaya hindi sila makagalaw ng mais. Kasi iba talaga kapag ang iyong programa napapalabas sa TV dahil mismong yung ads o yung sponsor ang lumalapit sa'yo para lang ipalabas yung kanilang mga commercials sa inyong network. Di ba? Paano mangyayari sa ABS-CBN kung wala silang prangkisa? Di ba? At saka ito naman sinasabi mo, ano ba yung problema nyo dyan sa condo issue yan? Lalaki naman si Edward. Single naman siya. Di ba? Wala naman siyang sabit. Wala naman siyang girlfriend. Di ba si Maymay na nagsabi na hindi niya boyfriend si Edward Barber? Ano bang problema niyo sa condo issue? Raislyn, bakit kailangan niyang linawin? Bakit niyang isettle? Bakit kailangan niyang magpaliwanag? Di ba? Wala namang masama kung pumunta siya sa condo ng isang babae, lalo na kung nandoon naman si Marco o yung iba nilang mga kaibigan. Kayo lang ang nagbibigay ng mali siya o masama. Yung lalaki kailangan magpaliwanag dahil nandoon siya sa condo, nakasama niya ang kanyang mga kaibigan. Samantalang etong si Maymay Entrata, di ba? Si Maymay sinabi niya, na napunta nga siya sa boyfriend niya, di ba? Kumbaga yung babae, okay lang, walang problema. Kay Maymay naman ang galing. Tapos pagdating naman dito sa lalaki, kay Edward Barber, parang big issue sa atin na
Binata naman, wala naman sabit. Diyos ko, Mariosep naman. O, eto. Huling komento na ating babasahin. Sana'y napaliwanag ko sa'yo ng maigi. Raislyn Makabudbod. Pero maraming salamat sa pag-share mo rin ng iyong opinion at sa pagpapaliwanag mo rin ng iyong side. Nauunawaan ko dahil kakaiba naman tayo ng pananaw sa buhay. Eto, ayon naman kay Luz Gamos. Jose, paanong latest? Hinahanap ko yung Maymay na hinahangaan ko sa PBB. Nasa na yung simpleng Maymay? O, diba? Luz Gamos. Alam mo ang tawag dito, Luz Gamos, si Maymay pa rin naman siya. Wala pa rin namang pinagbago. Si Marydale Maymay Entrata pa rin siya. Kaya lang siguro a better person na. Kasi hindi naman pwedeng habang buhay na wacky-go-lucky ka, diba? Kailangan mo rin na medyo mag-update, medyo mag-mature. Kasi hindi naman habang buhay na nagpapatawa ka lang, na nagpapasaya ka lang. Siyempre, habang tumatanda tayo, pabigat ng pabigat yung responsibility na nakaatang sa atin, kaya nagbabago yung tao. Syempre, di ba? Dati si Maymay, ang problema lang niya, nag-aaral siya, tapos yung allowance niya kung paano niya pagkakasyahin, di ba? Yun lang ang kanyang obligasyon doon, yun lang kanyang dating pinoproblema. Pero ang tao, habang lumalawak ang kanyang nagbabago siya. Bakit? Kasi habang lumalaki ang kinikita mo, mas lalong dumarami ang responsibilidad mo. Dahil mas marami ka lalong pangarap na gustong makamit, mga bagay na gustong bilhin, di ba? Diyan, kita nyo naman, nagpapagawa siya ng bahay ng lola niya, pinapaaral niya yung mga pinsan niya, may business siyang tinatayo sa Davao. Tapos ayan nga, nag-aaral siya habang nagtatrabaho. Kaya ang tao, kailangan nating maging better you, di ba? Yun lang yun, Luz Gamos. Pero siya pa rin si Maymay Marydale Entrata. Kaya lang siguro hindi tayo sanay na ganun siya na masyadong seryoso. Pero siya pa rin po yan. Medyo dumami lang po talaga ang kanyang responsibilidad dahil nag-aaral, nagtatrabaho. Tapos eto, may business pa siyang papasukin. Eto nga, balik na tayo sa ating pag-update. Eto, Maymay Entrata nagkomento sa latest post ni Sir Gary Valenciano. Ayon nga kay Sir Gary Valenciano, ang post niya sa kanyang Twitter ay sometimes, diba? Ibig sabihin, parang dugsungan mo yung yung post ni Sir Gary. At eto nga, hindi nakapagpigil itong si Marydale Maymay Entrata na mag-comment sa post ni Sir Gary Valenciano na hindi mo naman agad, syempre tayo Tagalog, English Tagalog lang naman lalo na ang lola nyo, hindi ko naintindihan ang Bisaya. Ayan, ang komento ni Maymay Entrata sa post ni Sir Gary Valenciano ay, ang gugma ga urus-urus kalipay man o kaguol. Tapos ayan, yung kanyang smiling face na may heart dyan sa kanyang paligid, diba? Syempre, kailangan nating i-translate from Cebuano, Google, diba? Ang ibig sabihin ni Maymay Entrata, love is always happy or sad, diba? Walang nagmamahal na hindi nasasaktan at walang nasasaktan na hindi nagmamahal, diba? Dahil ang totoong pag-ibig, ayan, kaya nga sinasabi, for better or for worse, through sickness and in health, till death do us part. Yan ang tunay na pag-ibig. Kagaya ng sinasabi ni Mama, yung Kurichan, diba? Ang true meaning ng true love. Diba? At eto nga, ang talaga namang sobrang nakaka-inspire, diba? Nag-share nga itong si Mami Lorna. Sa hindi nakakakilala kung sino itong si Mami Lorna Entrata, siya po ang mother ni Maymay Entrata. Shinare po niya sa kanyang Facebook sa kanyang Instagram post at sa story ang isang bahay na malaking question mark kung kaninong bahay ba itong shinare ni Mami Lorna sa kanyang social media. Kanila ba? Kina Maymay Entrata ba? O isa lang sa mga gustong bahay na ipatayo ni Mami Lorna na may caption pang, if my intention is always good, blessing is coming to. Thank you, Lord. Tapos, meron pa
prayer, diba? At syempre, eto, nagkomento si Sir Rain, o diba sa post ni Mami Lorna, at ang sabi nga ni Sir Rain, ang saya ko naman sa post na ito, Mama Lorna, heart. O diba, pati si Kuya Jerome na nakasama ni Maymay Entrata. Ito yung sa adult ng batch ni na Maymay. Sa PBB, ang sabi ni Kuya Jerome, ayan, well-deserved blessings po. O, diba, taas ang kamay, heart clap. Hen, ito ba'y paglilinaw? Ang komento ni Sir Rain at ni Kuya Jerome, diba? Paglilinaw ba ito na ang shiner ni Mami Lorna sa kanyang social media ay bahay nila ni Maymay Entrata ng pamilya nila? O diba sana nga bahay nila? At bakit why not coconut na hindi naman magkaroon ng sariling bahay? Diba? Kung meron na ng bahay si Mami Lorna na niregalo ni Maymay Entrata sa Japan, at meron din si Maymay na pinapagawa niya yung bahay ng kanyang lola sa Cagayan de Oro. Eto, why not? Kung saan man ito, kung dito man ito sa NCR, diba? Ayan nga, why not? Ilang taon na ba si Maymay Entrata sa sa show business, 'di ba? May business din naman siguro si Maymay Entrata maliban sa show business. Ilang taon na ba siya? 2016 siya nagsimula, o 2022 na. 7 years na siya sa show business. Malamang naman syempre malaki-laki na naiipon ng lola nyo. Kaya habang, ayan, paalala sa lahat, gayahin natin ang mga ganitong kabataan na kung kayo'y kumikita ng malaki, ay i-invest nyo ang pera ninyo sa pangmatagalan din. Lalong-lalo na sa bahay at edukasyon. I-invest nyo dyan kung kayo kumikita ng malaki. At huwag kung saan luho na panandali ang ligaya lang naman ang ibibigay sa inyo, o diba? O siya mga kamarites, bago tayo matapos dito sa ating latest update kay Maymay Entrata, isa po muling paalaala na huwag nyo pong kalimutang iboto si Maymay Entrata sa Awit Award, yan 35th Awit Award. Ito po, Maymay Entrata, People's Voice Favorite Female Artist. Just text both space KE13 at isend nyo lang po sa 8933, at yung isa pa po, Ama Kabugera, People's Voice Favorite Song. Just text both space KH12 and isend nyo po sa 8933. Ang voting po ay hanggang sa November 11, 2022 at 12 PM. Available po siya. Pwede po kayong bumoto sa lahat ng network sa halagang 2 pesos and 50 centavos. Unlimited voting hanggat meron po kayong load. Galingan po natin at talagang arawin natin ang ating pagboto dahil medyo mabibigat po ang ating mga kalaban dito. Ito po, dito pa sa People's Voice Favorite Female Artist. Ayan, isa po si Bel Mariano sa makakatapat ni Maymay Entrata na alam naman po natin na very hot ang mga fans ngayon ng Don Bel at ni Bel Mariano. Talagang todo suporta ngayon yung mga yan. Kaya medyo mabigat-bigat ang ating kalaban. Kaya kahit sabihin natin talaga namang napakagaling ng Ama Kabugera ni Maymay Entrata, pero pagdating sa voting, kailangan huri nating suportahan at galingan din ang pagboto dahil hindi ho simple ang ating katapat. Bel Mariano po iyan. Iba rin po ang kanyang mga supporter. At syempre dito sa Ama Kabugera ng People's Voice Favorite Song, ayan, galingan din po natin dahil SB19 naman po makakatapat natin dyan na alam nyo rin naman po ang pagsuporta ng 18. Ay nako, mabibigla po kayo sa lakas din naman talaga ng fandom nila. Talagang todo buso, suporta rin po sila sa SB19. Kaya galingan po natin, solid Maymay. Ayan, wag muna tayo mang-away sa social media. Parang ating Lodi, ayan, parang ating Lodi ay suportahan din ng ibang Mayward supporter at ng ibang Solid Edward o nung kung sino mang inililink natin kay Maymay Entrata. Dahil sabi nga sa kanta, ano ba tawag dito? Ay basta!
Nako, blanco pang utak ng lola ninyo. O siya mga kamarites, kung nagustuhan ninyo ang aking video at gusto nyo maging updated lagi kina Maymay Entrata, Edward Barber at sa Mayward, ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga latest video ko. At sa mga subscriber ko na nanatiling nakasubscribe pa rin dito sa aking YouTube channel, ay maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At huwag nyo pong kalimutang mag-comment. Ayan po, para ating pag-uusapan at babasahin sa aking mga latest o sa aking mga susunod na video. O, paano mga kamarites, hanggang sa susunod na update kina Maymay Entrata at Edward Barber. Muli po, ako si Josepa. Hanggang sa muli, paalam!